Good day mga travel, ang ride namin ngayon dito sa May Monte Maria. Di bali apat kami sa ride ito, ang kasama ko si Master Ronald, yung kasama ko nag-Baguio ride. So mula rito, bibiyahe muna ako papunta ng meetup place namin doon sa May Palapala, sa May Robinson. 2 o'clock in the morning na nag-ride out ako sa bahay. At ito, nandito na ngayon ako sa meetup place namin. Nandito sa ride si Master Jojo at saka si Master Mac Ronald, ang kasama ko rito. Ayan siya oh. So ngayon lang uli kami nagkita nito after ng Baguio ride namin. So panoorin nyo mamaya kung paano niya pinataga Monte Maria ride. So dahil nga late ako ng 30 minutes, dapat ang ride out namin rito 3 AM. Pero 3:30 na lang kami nakalis dito. So mula rito sa Robinson Palapala, ito babaybayin namin ng Tagaytay Road. Papunta ng circle ng Tagaytay. Di bali apat kami sa ride na to, yung isa namin kasama nag-aantay doon sa May Nasugbo. At pagdating nga doon sa May Nasugbo, ang diretso kami sa May Lemery, sa May Fantasy World, doon ang ruta namin. At ayan, maliwanag na, nandito na kami ngayon sa May Rotonda ng Tagaytay. Pababa kami ng Nasugbo, Batangas. So time check muna tayo rito, check natin si Strava, ayan. So 5:35 in the morning, nandito na kami sa May Tagaytay. Pababa kami ngayon ng Nasugbo. So this is my second time na mag-Monte Maria ride ako. Kasi by request ni Master Ronald, gusto niya raw maranasan ng Monte Maria ride, kaya sinamahan ko siya rito. And touchdown, Alfonso na kami. At ayan ang Twin Lake, isa sa may pinakamagandang view rito sa May Tagaytay. So ang dami rin nag-overlooking dyan mga turista. And finally, nakarating na kami rito sa may arko ng Nasugbo. So mag-stop over muna kami rito para kumain. At nandito rin pala si Master Chris. Dito siya nag-aantay pero hindi namin siya nakita. So update muna tayo kay Strava, pero sa tingin ko mas accurate si cyclocomputer dito compare kay Strava. And time check tayo, 7:05 in the morning. So after namin mag-breakfast, ito diretso pa Jack na uli. So ang ride na to parang 2 in 1. Nag-Monte Maria ride ka na, at the same time parang nagtaal loop ka na rin kasi inikot mo yung buong Taal. Basta ang daan mo pauwi kailangan doon sa may Kalamba. So mas pinili ko dito dumaan kasi ako yung nag-decide ng ruta namin. Kasi dito feeling ko mas safe dito compared sa may kabila, sa may Kalamba. Dito kasi may pagka-nature at the same time wala masyadong sasakyan. So dito kinontak ko na si Master Chris. Sinabi ko na dito kami nag-aantay sa may Fantasy World. Nagkaroon kasi ng miscommunication kaya hindi kami nakita sa may arko ng Nasugbo. Kumain kami, so doon, kaya lang medyo tago yung kinain namin. Ako kanina din, gaganin ako. Na. Sa, long time no look ah. Nanganaba nga oh. Oo nga eh. Ba? Nagtatabaan tayo eh. Ronald. So dahil kumpleto na kami, ayan, tiniretso na namin pababa ng Lemery. At pagdating nga namin dito sa may baba ng Lemery, ang susunod na babaybay naman namin dito Batangas City, going to Bawan. At mula rito sa may Lemery, bago makarating ng Bawan City, may kalayuan talaga at may mga certain pace din na matataas ang ahon dito. At dito nga may nakamotor sa unahan ko, napakabagal ng takbo. Gusto ko sanang tanungin bakit ang bagal ng takbo niya. Yung pala merong patay sa likod ko. Meron palang ililibing at yung pacing ng karo parehas ng takbo ng bisikleta ko. At dito nga nagpagasolida si Master Jojo. Ayan nag-refill muna kami ng may inom dito. Konting pahinga and then nag-ride out na. So dito approaching na kami sa may Batangas City. At ito, nakapasok na rin kami ng bayan ng Bawan. So, touchdown, Bawan Municipal Hall. At pagdating nga namin dito sa bayan ng Bawan, napagkasunduan na namin na magpahinga muna rito. Kaya naghanap kami ng matatambayan. At dahil nga taga rito si Master Chris, siya nagbahala na naghanap ng matatambayan namin dito. At ayan nga, dito kami tumambay. Napakaganda rin ang place nila. At dito nga, medyo nabudol ko sila. Akala nila nagpipicture ako. Yung pala nagbibideo ko rito. At ayan, pumasok na kami sa loob. At dahil nga mainit ang panahon, ang in-order namin dito, halo-halo. At isa din kasi yun sa mga specialty nila rito. So time check, 10:15 in the morning. At ayan, nandito si Master Ronald. Ayan, fresh na fresh, parang hindi pa talaga pagod. Ayan, si Sir Jojo at saka si Master Chris. So tamang kwentuhan lang muna kami rito. Matagal-tagal na rin kasi hindi kami nakita na ito. Almost 2 years na rin. Ito, ride out na kami. At dito nga, nilimitahan na namin ng pahinga kasi napasarap ang kwentuhan namin doon at tambay. At ayan si Master Ronald, tamang chill ride lang. At yan sa may right side ko, yan yung papuntang Batangas Port. So diretso lang kami rito guys. So mula rito, pinapatikim pa kami ng patag na kalsada. Pero mamaya dito puro ahon na rin ang masasagupan namin dito dahil ang Monte Maria, puro bundok yan.
Yes, dahil alam naman natin ang Monte Maria ay napapaligiran ng matataas na bundok yan. So expected natin yung matataas na ahon dito. At ayan, ang ganda ng bahay. Wala lang, napansin ko lang. And touchdown, SM Batangas City. At dito tuloy lang sa pagpadyak, walang tumitigil, walang sumusuko. Ang goal, kailangan makarating ng Monte Maria ng hindi palaspag. At syempre kailangan makauwi ng ligtas. At alam nyo ba na aksidente ako dito nung pauwi na kami? Nag-overshoot yung bisikleta ko. Dumulas yung gulong sa may buhanginan. Buti na lang mabagal yung takbo ko kaya medyo hindi tayo masyadong na-damage. At ito nga medyo magapa yung kamay ko rito. Pero dito carry pa naman. Kinabukasan ko pa kasi naramdaman talaga yung totoong sakit. So back to reality tayo. Ito nagbukod juice muna uli kami rito. Konting pahinga at kwentuhan then ride out na uli. O diba ang sarap ng upo ng dalawa? At ayan na ang mga bundok, nag-umpisa na magparamdam. Well, alam naman natin ang Monte Maria, napapaligiran ng matataas na bundok yan. So expected natin dyan yung matataas na mga kalsada. So dito kanya-kanyang pacing na, yung dalawang sakalam na una na. Ang naiwan dito sa likod, ako at si Master Ronald. At ayun, si Master Ronald sa likod ko, ibang-iba na siya ngayon. Sumasabay na talaga sa ahon, hindi tulad nung last ng ride namin sa Baguio. At dito nga, sunod-sunod na yung mga ahon, puro siko. Mapapasana all ka na nga lang sa mga nakamotor dito. At ayun, natatanaw ko ng dagat sa dulo. Meaning, papalapit ka na kay Aling Maria. Yes, pag nakita mo na yung mga ganyan dagat, isa lang ibig sabihin yan, malapit ka na kay Aling Maria. At syempre, habang lumalapit ka na kay Aling Maria, pahirap naman yung mga kalsada rito. So, konting fact check lang, no, yung mga gitong ride, talagang hindi ito recommended sa mga newbie. Talagang aaray dito. So dahil nga matindi yung init ng araw, para kang daing na ibinilad dito. Wala naman. Nagpahinga muna kami oh. Oh. Ang pagod na eh. Init ang ang araw, matindi. Andun ba? So update muna tayo kay Strava. Pero tingin ko mas accurate dito si Cyclocomputer. So time check, 12:35 ng tanghali. So mula rito, may kahirapan din talaga mga kalsada rito. Dahil taas baba ang mga ahon. Pero ako kasi medyo nababawasan yung pagod ko pag nakakita ko ng mga dagat tulad ng mga ganito. Para kasi nakaka-relax, di ba? Pag nasa tabing dagat ka na, nagbibisikleta. At the same time, sariwa yung hangin. Huwag mo nalang pansinin yung init ng panahon. Tignan mo na yung paligid mo. Na kahit pa paano ay nakakabawas ng pagod dahil sa ganda ng tanawin dito. At syempre, nakaka-relax din talaga. At dito nga, puro bundok na mga paligid. At ayan, ahon na naman. Pero okay lang, ang importante nandito ka sa may gilid ng dagat na kahit papaano ay nakakabawas ng pagod. At dito konting kembot pa, matatanaw mo na si Aling Maria. Pero syempre kailangan ahunin muna yung mataas na siko na yan. At ayan, kitang kita na nga. So konting tis-tis pa at mararating na rin natin yan. So another achievement ride to para sa atin. At ayan, si Master McRonald, ensayado na. Hindi na siya basta-basta napapagod. Nagkaroon na rin kasi siya ng lesson learned na yun nung last ng Baguio ride namin. So marami siyang natutunan doon. Well, matagal na rin naman kasing siklista to si Master Ronald. Kaya lang nagkataon lang talaga nung nag-Baguio ride kami. Kulang siya sa ensayo. Matagal na bakante and then puro trabaho kaya ganoon na nangyari sa kanya. At ayan, may nagbabadya na naman isang malupit na ahon. At dahil nga kanina pa ako nagtitimpi sa mga ahon dito, ayan, challenge ko yung sarili ko. Inahon ko siya ng isang kamay. So ganyan tayo mga siklista. The more na challenge tayo ng kalsada, the more tayo nag-struggle para matapos natin ang nasimulan nating ride. At syempre, hawak natin yung camera natin habang umahon dito. Pwedeng magpahinga pero bawal lang sumuko. At ayan, kitang-kita na si Aling Maria sa mga taas ng bundok. Pwedeng magpahinga pero bawal lang sumuko. Pero ako rin ang sumira ng saltang yan. Ayan, panoorin nyo. Oh, anong ginagawa nyo dyan? Hindi pwede magpahinga, walang pahinga. Diretso! Diretso! At ayan, natuluyan nga, pahinga muna. So dito kung kailang malapit na, humirat pa talaga ng pahinga ang tropa. So dito mapapathank you Lord ka na lang talaga. Dahil finally, nakarating din. Pero dito kami pinadaan sa may backdoor dahil bawal pala siklista rito sa main. So ayan, dito kami dumaan sa likod. Pero hindi rin biro ang ahon dito bago ka rin makarating sa itaas. Yes, hindi rin naman biro itong kalsadang to. Makikita nyo sa video kung gaano kataas yung kalsada. So bago ka makarating sa taas, talagang pahirapan ka rin muna. So tiis-tiis na lang sa mga ahon dito. Total malapit na kami sa itaas. Pagdating naman namin sa itaas ay pahinga na. So mahirap din sa parte ko na umaahon na isang kamay kasi kailangan natin gawin to dahil nagbablog tayo. At di lang mahirap at risky pa. Pero ang importante rito ay masaya ka sa ginagawa mo. At ayan, konting kembot na lang, nasa finish line na tayo. At ayan, si Aling Maria, kanina pa tayo inaantay sa itaas.
At alam nyo ba, may kasabihan dito, kapag siklista ka at darating mo ritong Monte Maria, pwede kang bigyan ng isang kahilingan, ng isang upgrade na pyesa. At ayun, si Master Ronald, huli pero di kulong. And finally, thank you Lord, nakarating kami rito ng ligtas sa itaas. So wala namang kakaiba pagdating namin sa itaas, tulad ng ginagawa ng iba ay nagsa-selfie lang dito, kumukuha ng magandang shot and then nagpapahinga. So dito naglibot-libot lang kami and then nag-overlooking sa mga gandang view rito and then nagpahinga. So naghanap kami rito na mapipwestuhan kasi mainit pa to sa oras na to. So ito yung pinaka-perfect spot para makapagpahinga kami rito. So 124 kilometers papunta lang dito and time check 3:25 ng hapon. At ayan ang miracle walk o glass walk na tinatawag nila. Hindi na kami pumasok kasi ang mahal ng entrance. At the same time hindi naman yan talagang purpose namin. Sapat na yung marating namin to at and then makauwi na. So after namin makapagpahinga rito at napansin namin yung araw hindi na ganun kainit, ay nag-ride out na kami. Pauwi na kami nito ng Cavite. At dito nga dahil puro lusong ang pauwi, nag-overshoot ako rito, dumulas yung gulong ko sa may buhanginan. Yes, sobrang delikado kasi kahit nakapreno na ako, dumidiretso pa rin yung gulong ko, nag-i-slide do sa may buhangin. So thankful na lang ako kasi kahit gano'n walang masyadong damage na nangyari sa akin. So nalaman ko front accident pala talaga yung lugar na yon. Marami na ay aksidente rin ng mga siklista. Anyway, marami pong salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po mga travel. Ride safe po sa ating lahat. Kita-kits na lang po sa daan.